the best clap. Malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Oh, we give you praise, give you worship, honor, thanksgiving, Lord, that you deserve. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na muli kami nagkasama-sama sa iyong pangalan, Panginoon Diyos. Salamat kami inyong sinasamahan muli. Ang inyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, sa malayang kilos ng inyong pong banal na Espiritu na amin pong nararanasan kanina pa lang pagpasok sa lugar na ito. Hanggang sa matapos ang gawaing ito, alam namin, kasama namin ang banal niyong Espiritu. Kaya Lord God, ngayong oras na ito kami nagpapakumbabang lubos. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming pagkukulang o pagmamalabis sa iyo, Panginoon. Forgive us and cleanse us by your most precious blood. At hayaan niyo po, Lord, na ngayong araw na ito ay maging bukas ang aming puso't isipan sa pagtanggap na iyong salita. We're excited, Lord, to reflect on your word. Excited kaming manalamin, Panginoon Diyos, ma-rebuke. Excited kaming makorek, Panginoon. And we are excited also to apply every word that is going to be preached today para po sa aming mga buhay. And again, O God, sa aming kalagitnaan ay hindi namin pinahihintulutan ang anumang gawa ng kaaway. We do not allow any works and plans of the devil in our midst. Ang hinahayaan lang namin ngayong oras na ito ay malayang kilos ng banal niyong Espiritu. Dadaloy ang kagalingan, ang kasaganaan, maraming answered prayers. Lalabas kami sa lugar na itong punong-puno ng inyong presensya. And we are excited, Lord God, sapagkat ang mga nakahandang bagong bagay ngayong araw na ito ay marireceive namin ng buong buo with full faith in our hearts. Salamat muli, Panginoon. We entrust to you also our Apostle Bishop Art and Reverend Lynn sa kanila pong pag-stay ngayon sa USA. Lord, protect them, provide for them, Lord, anoint them. Lord, lagi silang samahan at lagi nilang maranasan ang tagumpay sa lugar na iyon. In Jesus' mighty name. Salamat na marami, Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay at tinatanggap na namin ang tagumpay. Sa iyo po ang papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise be to God. Sama-sama po nating ideklara ang Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Lord. Amen. At ang ating pong culture as JA1 family, sabay-sabay, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Sabi mo na sa katabi, partner, maganda na naman ang gising ko kasi makikita na naman kita. At syempre, dahil ni Lord. Amen? Sino yung gumising kanina, talagang excited siya today? Praise God. Kitang-kita naman sa inyong mga mukha na kayo po ay talagang excited ngayong araw na ito. Thank you, Lord. Ang atin pong minamahal na Apostle Bishop and Reverend Lynn, still, they are in California, in USA, na ginagana pa rin po ang series of conferences doon. And I think, last Wednesday or Thursday, na-invite po ang ating Apostle Bishop na mag-speak po sa isang body of Christ doon. I think the name of the church is the New Beginning Church. Ito po isang American congregation. Kaya palakpakan natin ng Lord sa buhay po ng ating Apostle Bishop. Praise God. At pinag-pray niya po yung mga pastor, lalo po yung mag-asawang pastor na nag-handle sa church na yan. Praise God. Ginagamit mightily ang JA1 family para sa body of Christ. Amen? At ikaw rin. Amen ba? Thank you, Lord. Ating pong title for today is Fight or Flee. Lalaban o lalayo? Ito po ang natural response natin bilang tao
pagdating sa isang stimuli, sa isang sitwasyon. It is either we fight or we flee. Tatakbuhan mo o lalabanan mo. Meron pong isang magkaibigan, sila po ay hinabol ng isang asong, ano kang tawag doon? Sa Batangas ay bangaw. Yung asong ito ay talaga naman naglalaway at por mga habulin yung magkaibigan. Ay di ngayon, yung isa, malayo-layo pa, mula dito hanggang doon sa pintuan. Nakita na nung isa, medyo matatakotin sa aso yon. Ang ginawa niya, tumakbo agad siya. Kaya itong aso, papunta sa kanila, susugudin silang dalawa. Pero yung isa, hindi siya matatakotin. Siya po ay nag-stay. At habang papalapit yung aso, yung kanyang kaibigay malayo na, siya naman, sinalubong niya ang aso. At yung aso habang tumatahol-tahol, sabi niya, siya naman ang bumawi. Sabi niya, "Rar, rar, rar." At alam niyo po, ang aso po ay natakot. At yung aso ay tumakbo palayo. Amen? Nung sila'y magkita magkaibigan, sabi nung kanyang kaibigan, alam mo, nalito na ako. Hindi ko alam kung sinong bangaw. Ikaw o yun. Sorry for the word, but that is the exact word. Okay? Pero alam mo, minsan pala, kaya mga kinatatakutan natin ay enjoy tayong takutin kasi kitang-kita sa iyong takot ka. Amen? Yan ang mga yung katabi mo kung matatakotin yan. Sabi mo sa kanya, parang ikaw ang topic ngayon. Hindi natin minsan alam kung saan ba tayo lalaban at saan ba tayo lalayo. Sa tunay na buhay, ang dapat nilalabanan ay ang mga challenges ng buhay. Yung mga challenges of faith. Yan ang dapat nilalabanan. At ano ang nilalayuan? Temptation. Walang nananalo sa temptation. Lahat ng lumaban sa temptation, talo. Kaya anong dapat gawin sa temptation? Layuan. Baligtad po minsan ng Kristiyano. Kung alin yung temptation, ito ang nilalabanan. Kaya ko to. Hawak mo yung malamig-lamig na pulang kabayo. Kaya ko to. Lord, samahan mo ako. Huwag mong hayaang mainom ko ito. Tama ba yun? Lalabanan mo yung temptation sa gitna ng stronghold nito? Walang mananalo. Tapos pag may pagsubok, nilalayuan mo naman. Sa halip na yun yung paglabanan mo, yun yung harapin mo, nilalayuan mo. Ang gagawin mo, magmumukmo ka sa kwarto, iiyak ka maghapon, at sasabihin mo sa iyong mga magulang, ako po ay nade-depress at may anxiety po ako. So which is our rightful response when it comes to situations? Remember this, mga JA1 family, anointed family, the bigger the enemy, the bigger the destiny. May malaki ka bang kinakaharap na laban ngayon? Ibig sabihin, mas malaki ang nakahandang destiny ni Lord para sa iyo. Pumalakpak nga yung may magandang destiny. And also, the blessings ahead are far greater than the battles behind. Kung sa tingin mo, ang laki na ng battle mo, aba, wait. Pag nakita mo ang blessing mo after nyan, manliliit yung iyong battle. Kaya ano lang dapat mong gawin? Do not let fear frustrate you of your future. And do not let discouragement distract you from your destiny. Ang enemy mo, hindi yung condition mo. Your enemy is not your condition or your situation. Not your situation or your sickness. Your enemy is your fear. Sabihin natin, fear is the enemy. Akala natin, ang enemy mo ay yung sakit karamdaman o kaya naman ay yung kahirapan. Hindi yun ang enemy. The enemy is the fear na dinudulot ng mga yon. Your fight might be bigger than you, but it is definitely not bigger than your God. Hindi po mawawala ang takot sa isang tao. Meron po ba dito nung siya'y na-born again na hindi na natatakot? Bay, ako'y natatakot pa rin pag minsan. Lalo na pag maraming tao.
Dahil baka ang iba dyan ay magpa-autograph, akala ako'y artista, hindi naman. Kaya minsan, maraming tao. Yun. Pero hindi. Pag sinabi po ng Bible na do not fear, hindi ibig sabihin nito, huwag ka nang matakot. O hindi ka na dapat nakakaramdam ng takot. Hindi po. Ayaw lang ni Lord na tumatambay ka sa takot. It is normal to feel fear. Pero hindi na normal to stay in fear. Magkaiba po yung naramdaman mo ang takot kaysa tumambay ka na doon at yun na ang kumain sa'yo. At may dalawa pong storya in the Bible. Dalawang tao na makikita po natin sa kanila kung paano nila na-overcome. Did they fight or did they flee? We will see from them. Ito po ay si Gideon at si Joshua. There are two greatest enemies of a warrior. Dalawang greatest enemies of a warrior. Number one is fear. And number two is discouragement. Ito lang naman po ang kalaban natin. Dalawa lang, ito lang. Hindi yung sitwasyon, hindi yun. Stimulus lang yan. At aalamin lamang nito kung ano ang response mo. Will it be fear or faith? Will it be discouragement or encouragement? At sa fear, may dalawa pa pong klase ng fear. It is the fear of falling short, yung ikaw ay kakapusin, and the fear of running out, yung takot na baka maubusan. Ito lang po ang takot ng tao eh. Takot na kulangin o kapusin, at takot na mawalan o maubusan. Example, pagka tayo tumingin sa wallet natin at kita natin puro resibo na lamang. Wala na si Jose Abad Santos. O kaya naman ay yung bago ngayon, yung ano ba ang nakalagay sa 1,000 ngayon? Tanyo, hindi nyo masabi, bakit? Laging 100 lang yata eh. Ang mga taga JA1, pag nagbibigay ng tip, 500. Amen? Bakit? Because we don't have fear of running out and falling short. Kung kailan wala naman tayong trabaho ang iyong daddy, saka ka pa nagkasakit. Yan, takot na yan. Kung kailang natanggal sa trabaho, saka pa pagpapalapit na yan si Judith, sa katapusan, ay nawalan ng trabaho, habang lumalapit kay Judith, lumalaki din ang takot. Because we are, normal yun na nararamdaman natin kapag kinukulang, kinakapos, at nawawalan. Kahit sa trabaho, ginawa mo na ang the best mo para sa iyong boss, pinagtimpla mo na ng lahat ng gusto niya, pinagtimpla mo na ng kape, pinagtimpla mo na ng juice, pati baygon, tinimpla mo na rin, para lamang masiyahan siya. Kulang pa ba? Para ma-promote ako? There is always this fear in you. At gusto ko mong makita ninyo kung ano ang definition ng Bible sa fear. Kasi ang dami nating definition eh. Fear in Hebrew is pehad. Sabihin natin, pehad. Na ang ibig sabihin is, the mouth's door is closed. Ang takot pala, ang ibig sabihin nito sa Hebrew, sarado na ang iyong bibig. Amen? Bakit? Kapag kasi may takot na, napaparalyze na ang tao, hindi na makagalaw. Maraming tao, hindi mo halatang takot. Pag kinwestiyon mo, kumusta ka na? Okay naman. Pero hindi mo alam, ang utak niyan, ang gulo. Pag tinanong mo kung kumusta na siya, sumasagot siya. Okay naman, maayos naman kami. Pero sa totoo lang, ang daming tumatakbo sa utak na siyang nagdudulot ng fear sa kanya. So let us understand. Pag-aralan natin itong taong itong natakot, pero hindi siya nagpatakot. Let us read Judges chapter 6 verse 1. The Israelites did evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to the Midianites for 7 years. Ano po nakikita natin dito? Sinimulan agad po ang premise sa posisyon na ang mga Israelita ay gumawa ng hindi maganda at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya anong ginawa ni Lord?
He handed them over to the Midianites, sa kanilang mga kalaban. Ano ba ibig sabihin dyan? Pag nire-reject natin si Lord, hindi niya naman ipagpipilitan ang kanyang sarili sa iyo. Kung anong choice mo, hahayaan niya ikaw doon. Kaya naman, yung multo na meron ka ngayon na tumatakot sa iyo, ikaw rin ang may gawa niyan. Bakit? Kasi nireject mo ang Diyos. Paano mo nire-reject? Kapag inaako mo ang lahat ng bigat ng mundo. Pag pinoproblema mong maigi ang iyong problema, na hindi ka na makatulog dahil sa iyong problema. Sino dito ang napuyat kagabi dahil sa problema niya? Tingnan mo nga yung katabi mo kung ilang kilo ang eye bags niyan ngayon. Ay bakit? Ay napuyat yan sa pag-iisip kung paano ba siya magkakatrabaho uli. Napuyat yan ka, iisip kung paano gagastusan ang kanyang sakit. Napuyat saka iisip kung saan kukuha ng pambayad ng matrikula. Ang tawag po dyan, nire-reject mo si Lord. Hindi mo hinahayaan ang kanyang kamay na kumilos. Pwede ba kapag may problema ka, matulog ka? Bakit? Kasi pagka ikaw ay may problema at hindi ka natulog dahil sa problema mo, tutulog na ang Diyos. Ikaw pala ang bahala sa problema mo. Ikaw pala ang mag-handle na yan. Ikaw ang hahanap ng solusyon. Ay siya, sige, ako'y tutulog na. Bahala ka na. Pero kung ikaw ay sinasabi mo bago ka matulog sa gabi, Panginoon, wala naman akong magagawa. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya sa iyo ko iiwanan ang pinagdadaanan kong ito. Ako'y matutulog na. Bakit? Sayang lamang ang energy ko, puyat ko, kalusugan ko. Wala din namang mapapala ang aking pag-iisip. Lalo lang ako mapapasama. Kaya sa'yo na. Sabi ni Lord, yan ang sinasabi ko sa anak ko. Pag habang ikay natutulog, ako'y gumagawa. So kung sabihin sa iyo, habang ikay mahimbing na natutulog, ang Panginoon may ginagawa na. Kaya hindi bagay sa iyo ang magpuyat dahil sa pinagdadaanan mo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi bagay sa iyo ang may stress dahil sa problema mo. Ituloy natin sa verse 2. The Midianites were so cruel that the Israelites made hiding places for themselves in the mountains, caves, and strongholds. Pagkakatakot ng mga Israelita, nagsitago sa bundok, sa kuweba, kung saan saang lugar. Verse 3, whenever the Israelites planted their crops, nagtatanim, marauders from Midian, Amalek, and the people of the east would attack Israel. Biruin mo yun, ikaw ay nagtatanim ng ayos, wala kang makamalay-malay, dadating ang iyong kaaway, aatakihin, kukunin ang lahat ng meron ka, sisirain. Verse 4, anong gagawin ng mga kaaway? They will camp in the land and destroying crops as far away as Gaza. Napakalayo po nito. Dahil ang Gaza, dulo na po yan ng Israel. They left the Israelites with nothing to eat, taking all the sheep, goats, cattle, and donkeys. Ito po yung talagang nilimas ang lahat-lahat sa mga Israelita. And verse 5, these enemy hordes coming with their livestock and tents were as thick as locusts. They arrived on droves of camels, too numerous to count. And they stayed until the land was stripped bare. Biruin mo yon? Yung kaaway, hindi talaga nagtitira. Hindi umaalis hanggat na hindi nalilimas lahat. Grabe naman. Verse 6, so Israel was reduced to starvation by the Midianites. Then the Israelites cried out to the Lord for help. Saka lamang iiyak sa Panginoon kapag naranasan na yung matinding resulta ng kanyang paglayo sa Diyos. Itong gusto kong sabihin, bigyan diin. Kaya mo nararanasan mo ngayon dahil resulta yan ng paglayo sa Diyos. Hindi mo alam, somewhere in your life,
meron kang rejection sa Kanya. Whether it be sa finances, whether it be sa relationships, whether it be sa iyong personal dealings with the Lord. Napakaraming aspeto ng buhay mo na hindi mo alam, baka nare-reject mo pa si Lord. Kaya naman ano nangyayari? Because you reject me, so go. Pero, merong then moment. So ano, magkukulong ka na lang sa kwarto. Iiyak ka na lang ng iiyak maghapon, magdamag, at magmumukmuk. And you will feel sorry for yourself all day. Gano'n na lang ba? May stuck ka na lang ba sa sitwasyon mo na yan? Dapat magkaroon ka na ng then moment. Maganda yung then eh. Ibig sabihin, biglang. At matapos ito, ngunit, nagkaroon ng then moment ng Israelites, they cried out for help. Alam mo kung anong dapat mong sabihin ngayon? Enough is enough. Basahin mo nga ito, 1, 2, 3, go. Yung parang may galit ka sa demonyo, 1, 2, 3, go. Panahon na para sabihin mo ito, that enough is enough. And because you cried out, jump tayo sa verse 11. Then the angel of the Lord came and sat beneath the great tree at Ophrah, which belonged to Joash of the clan of Abiezer. Gideon, son of Joash, was threshing wheat at the bottom of the winepress to hide the grain from the Midianites. Verse 12, the angel of the Lord appeared to him and said, Mighty hero, the Lord is with you. Habang nasa gitna ng takot, pagtatago, panghihina, kalungkutan, pagmumukmok, itong si Gideon, biglang na-encounter niya ang angel of the Lord. Remember this. God is not seeing your condition today. He is already seeing your victory tomorrow. Gusto kong sabihin sa iyo, kung ang sitwasyon mo'y ganyan, may kakulangan, may sakit karamdaman, may kahirapan, may hindi bati-bati sa inyong pamilya, that is your condition today, yes. Pero ang nakikita ng Diyos sa iyo, you are a mighty hero. At ang nakikita na niya ay victory mo. Maaring hindi totoo sa iyo. Hindi ako naniniwala, Pastor. Ang tagal na nito. Wala nang pwedeng makasira nito. Pwedeng hindi ka maniwala. Okay. Pero ang Diyos, totoong-totoo na sa Kanya, walang imposible. Napansin niyo ba ang tawag kay Gideon? Mighty hero? Habang ikaw ay takot na takot, tinatago mo yung mga nag-iik mong wheat para hindi makita at masamsam ng Midianites. Tapos ang tawag sa iyo ng angel of the Lord, mighty hero. Wow, pare, lakas. Hindi din sinabi ni Lord na, mighty hero, you already won the battle. Yun ba ang sabi? Ano sabi doon sa verse? Kinakailangan niya munang maintindihan that you are a mighty hero kasi the Lord is with you. Ibalik mo nga doon sa verse 12. Hindi diyan sinabi, mighty hero, you already won the victory. Umalis ka na dyan. Hindi ganun eh. Ang sabi muna, nilagay muna sa magandang pundasyon that you are already a mighty hero kasi kasama mo si Lord. Parang minsan minamahina natin yung kasama ko si Lord eh. Minsan minamahina natin yung hindi natin dapat ito pagbigyan o pagwalang bahala. Hindi mo lang dapat hingin kay Lord, Lord, give me the victory sa araw na ito. No. Ang dapat mo palang hingin, Lord, give me your presence today. Because your presence is my victory. Even without the solution of my problem, you being with me is already a victory. Because this is the defining factor whether you are a hero or not. Hindi magdi-define sa pagiging hero mo ay kung nagtagumpay ka na.
Ang definition ng pagiging hero mo, kahit wala ka pa sa tagumpay, basta kita kung sinong kasama mo. Pag ang kasama mo ay si Lord, kahit wala ka pa doon, alam na ng Diyos na pupunta ka doon. Pero kung wala si Lord sa'yo, kahit pa ang galing mo, alam na alam mo ang gagawin para makarating sa tagumpay mo, pwedeng hindi mo rin marating yon. Because the defining factor, whether you are a hero or not, is not the victorious situation, but who? Who is your companion? Tanongin mo ang katabi mo, sinong kasama mo bukod sa akin? Sino yung bumubulong-bulong sa'yo sa gabi? At sinasabing, yakapin mo nga yung asawa mo. God is with you whether in sickness or in health. God is with you whether you're whole or you're broken. God is with you whether you're happy or you're sad. God is with you when you are wealthy or you're in poverty. God is with you when you are in your ups. God is with you when you are in your down. God is with you when you are rich. God is with you when you are poor. Anumang sitwasyon, mighty hero ka na basta may Lord ka. Sinong may Lord dito? Therefore, you are a mighty hero. Sabihin mo yan sa dalawang katabi mo, mighty hero ka pala. Warrior pala yung katabi mo, hindi lang halata. Natutulog sa preaching, pero mighty hero pa rin. Kaya hanga ako doon sa mga mighty hero na pinaglalabanan ng antok. You are a mighty hero. Verse 13. Sir, ba? Napakabait naman ni Gideon. Ang tawag niya doon sa angel, Sir, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Yan na. Nag-question na. And where are all the miracles our ancestors told us about? Didn't they say, the Lord brought us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites? Baka naman. Verse 14. Then the Lord turned to him and said, Go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you. Ano ka? Nakakuha mo, hinahanap mo. Question ka kay Lord. Alam mo, pag kino-question mo ang Diyos, sasabihin sa'yo ng Diyos, Go, ikaw ang pinapadala ko doon. Lord, ba't naman ganito ang nangyari sa pamilya ko? Go, ikaw ang gagamitin ko para sa pamilya mo. Ba't ganito ang finances namin ngayon? Go, ikaw ang gagamitin ko para umangat ang finances niyo. Alam nyo, kaya po yung mga mapag-question, mareklamo, yan talaga ang ginagamit ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, may purpose pala yan pagrereklamo mo. Ikaw ang ipapadala ng Diyos at palalabanin sa Midianites. Amen? Verse 15. But Lord, ito na, biglang bumanayad ang salita niya. Kanina, ang yabang, kala ko ba kami iniligtas mo? Nung sinabi, sige, go, ikaw ang ipapadala ko. Sabi ni Gideon, ay Lord naman, ito na, kanina nagreklamo, ngayon nagdadahilan. Sabi mo sa katabi mo, parang kilala ko talaga yan. Nung sinabi, go, ikaw papadala ko. Sabi, ay Lord naman, paano naman ako, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh. And I am the least in my entire family. Totoo ba yun? Totoo yun. Realistic siya na siya talagang clan niya ang weakest at siya din ang pinaka-least sa kanyang weakest clan. Ay siya na yung weakest. Kung may mas mababa pa sa weakest, yun si Gideon. Ngayon, valid ba yung question niya kay Lord? Yes or no? Yung kanyang pagdadahilan, reasoning, valid or no? Valid. Ay siya nga naman ang weakest eh. Ba't naman hindi nga unahin ng Diyos yung strongest? Ba't hindi niya piliin itong tribe of Judah o tribe of Levi? Bakit ako pa? Ako ang pinakamahina. Ang dami nang nagsabi sa iyo, ikaw ang pinakamahina, pero gusto kong sabihin sa iyo, ikaw talaga ang gagamitin ni Lord.
Dahil sabi ng Biblia, gagamitin ng Diyos ang mga mangmang para ipahiya ang marurunong. So whenever we reason out to the Lord, may ibabalik lagi ang Diyos sa iyo. Anong sagot ng Panginoon? Verse 16, the Lord said to him, I will be with you, and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. Sa pagsama ko sa iyo, wawasakin mo ang lahat ng mga Midianites na yan, na para bang ang kalaban mo ay isang tao lamang. Hello? God is with me, so nothing can be against me. Sabihin mo ito ng malakas. 1, 2, 3, go! Kahit ikaw ang weakest, pag sinamahan ka ng Diyos, ikaw ang nagiging strongest. Hello? Uy. Kahit ikaw ay nangihina, pag sinamahan ka ng Diyos, ikaw yung nakikitang pinakamalakas. Kahit ikaw ay mahirap sa paningin ng iba, pagkasama mo ang Panginoon, sa Kanyang paningin, ikaw ang pinakamasagana. Alam mo kung sino ang laging against sa'yo? Sarili mo. God is with me, so nothing can be against me. Dapat pala dinugtungan ko, except myself. Yun na lamang ang humahad lang sa'yo para marating mo yung victory, self mo. Dahil ayaw mo. Hello? 3 points. Number 1, every warrior must fight their inner fear or failure. Taas uli ang kamay ng mga mighty hero. Ito ang sabi ng Diyos sa iyo. Kailangan mo labanan ng inner fear and failure. Being unafraid doesn't mean we have no fear. It means we refuse to be overcome by it. Hindi ka pumapayag na ikaw ay ma-overcome ng takot na yan. Hindi ibig sabihin, hindi ka na matatakot, pero hindi ka napayag na ikaw ay magagapi ng takot. Having fear doesn't mean fear has to have you. You can have fear. Ang daming uncertainties. Ang daming kaguluhan sa paligid. Lindol sa kung saan lugar. Our prayers goes out to the people of Cebu, Davao, Baguio. I think yesterday, Zambales. Sunod-sunod po ang mga lindol. And people are already fearing, parang malapit nang dumating si Lord. Ay sadya. Oh, magpapatumpik-tumpik pa tayo. It doesn't mean that fear has to have you. Ang problem sa mga fearful people is not the big situation. Ang problem ay yung focus. Your fear and your faith, both are fueled by your focus. Sabihin nga natin, focus. Yung pananampalataya at takot, parehas po yan na pinapagana, depende ng focus mo. Sa kaya nakafocus ngayon? Kaya pala sabi sa Bible, fix your eyes on Jesus. Sinabi niya, mag-focus ka kay Lord. Bakit kaya hindi sinagot ni Lord ang mga tanong ni Gideon? Kadaming tanong ni Gideon Pansinin niyo, hindi sinagot ni Lord. Kala ko ba, Lord, ganito? Bakit ganito, Panginoon? Ay, sagot sa kanya, di ikaw ang ipapadala ko, ikaw ang lumaban, sasamahan kita. Bakit hindi niya sinagot? Kasi nire-redirect ni Lord ang focus o nire-reroute ni Lord ang focus ni Gideon. Kasi nakatingin si Gideon sa abandonment, nakatingin si Gideon sa kakulangan, nakatingin si Gideon sa liit ng tribo, sa mahinang tribo nila, at siya pa ang weakest. Kaya hindi sinagot ng Diyos, hindi siya nakipagpaliwanagan. Ang ginawa niya, huwag ka dyan tumingin, dito ka tumingin. Ayun ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya hindi ka sinasagot, Lord, ba't nangyayari ito sa amin? Bakit kailangan maranasan ito ng aking anak? Kailangan maranasan ito ng tatay ko? Pansin mo, hindi ka sinasagot ng Diyos. Ang sinasabi sa iyo ng Lord,
basta ikaw ay gagamitin ko, lumabang ka. Kasi hindi mo dapat nakapokus doon. Doon ka dapat nakapokus sa dapat na magdadagdag ng pananampalataya mo, which is the Lord. Your problem is not the enemy. Your problem is your inner me. Kung nakaya mo noon, kaya mo rin ngayon. Kung napatunayan ng Diyos sa panahon ni Moses, mapatunayan rin niya sa panahon mo. Because God is with us. God is with, and He is in you. And He gives you strength. It takes faith to see your victory before you fight your battle. Napakalaking pananampalataya yung nakikita mo ng tagumpay. Yung habang nakahiga ang iyong mahal sa buhay sa hospital bed, ang nakikita mo na ay siya'y kasama mong nagpupuri sa Panginoon. That's a great faith. Yung nakikita mo ang iyong finances, pagka ikaw ay magwi-withdraw, ang lalabas lagi doon transaction not processed, insufficient funds. Sino nakaka-relate doon? Alam mo, kung ang tingin mo na doon, pagkuha mo ng resibo, wow, meron na pala akong 10 million. Faith yun At dahil ang focus mo hindi doon, at ang focus mo ay doon sa iyong pupuntahang direksyon, diyan ka ngayon sasamahan ni Lord. Amen? Pero kapag nakapokus ka dito, may stuck ka dyan, iiwan ka na ng Diyos. Pupunta na siya doon sa victory mo. Ayaw mo? O sige, ako na lang. Amen? Ang gusto niya, huwag kang manangan sa nakikita, doon ka manangan sa paparating na mas maganda. May kausap pa ba ako dito? Pag nakita mong malaki ang kalaban, lalaban ka pa. For example, si Manny Pacquiao, ang lalabanan niya ay si Deontay Wilder. Heavyweight yon versus lalaban pa ba si Pacquiao doon? Siyempre hindi. Ikaw, pag nakita mong insufficient balance, magpapatuloy ka pa. Pag sinabi na ng doktor, ang bukol mo ay sinlaki nito. Bakit gayong asawa ko, nung pinagpe-pray namin yung kanyang ovarian cyst, habang pinagpe-pray, lumalaki ang bukol. Lord, paliitin nyo, sunod na check-up, ang laki. Paliitin nyo po, Panginoon, lumaki na naman. O sino gusto magpa-pray dyan mamaya? Habang nilelay hands namin, laki ang bukol. Pero yun ba'y nanangan ba kami doon? Tiningnan ba namin yung sinabi ba namin, akala ko ba, Lord, tinawag nyo kami. Ang sabi lang namin, Lord, meron kaming victory parating. Hindi lang namin alam kung ano ang itsura nito, pero ako'y naniniwala, may victory parating. Kasi ang akala kong form of victory is matutunaw yung bukol. Yun ang akala ko Ay iba pa lang, inilaan ng Diyos. At alam nyo na po ang nangyari? Natanggal po ang kanyang right ovary. Kasama ang bukol. Wala na. Pero after 5 years, nagbuntis ulit. At nung tiningnan ang kanyang nag-ultrasound, nakita, meron na namang right ovary. Without surgery. Without transplant. Amen? Ang kaibahan lamang ay sa pagtingin, sa focus. Actually, nagsisi nga kami nung ginusumot namin yung ultrasound na wala yung right ovary. Sana na-save namin para nakita namin. Ito po ang nangyari. Pero nung makita namin, ginusot namin, sabi namin, hindi kami magpo-focus dito. That was the mentality back then. So kung malaman mo, ano ba tinitingnan mo ngayon? Ano yung paulit-ulit mong tinitingnan? Kasi kung ano yung paulit-ulit mong tinitingnan, yan na nababanggit mo. Amen? Anong tinitingnan mo ngayon? Please, tingnan mo na ang victory.
Tingnan mo na ang magandang ginagawa at gagawin ng Panginoon. Hindi ka na dapat nakatingin dyan. Dahil pag nakatingin ka dyan, iiwan ka na ng Diyos dyan. Pastor, kala ko ba kasama ko si Lord kahit narito ako? Oo nga, sasamahan ka ng Diyos, kaya lang say, gigil na sa'yo. Because God also has emotions. He can feel. He can be disappointed. Like us. Number 2, with God, the way forward often start with a backward step. Sa Panginoon, ang paghakbang ay nag-uumpisa minsan sa paghakbang patalikod. Humingi pa ng sign si Gideon. Parang sinabi niya, kulang pa ba yung sinabi kong I am with you? Minsan, kailangan mo lumayo doon sa sitwasyon para makita mo yung mas malaking lugar. Minsan kailangan mong alisin ang mata mo at ilayo para makita mong may mas marami palang tao sa paligid. You have to step backward sometimes in order to step and go forward. Judges chapter 7 verse 1. So Jerubbaal, that is Gideon, and his army got up early and went as far as the spring of Harod. The armies of Midian were camped north of them in the valley near the hill of Moreh. Verse 2. The Lord said to Gideon, you have too many warriors with you. Ang dami mong kasama. Dami nyo. If I let you all fight the Midianites, ito po ang susi. The Israelites will boast to me that they saved themselves by their own strength. Kaya minsan, inaalis ng Diyos ang trabaho mo kasi baka sabihin mo, kaya mo narating yan dahil sa trabaho mo. Kaya minsan, inaalis ng Diyos yung mga taong pinangahawakan mo ng kalakasan mo. Kasi baka sabihin mo, kaya ka nagkaroon ng magandang kalagayan ay dahil sa mga taong iyan o sa sitwasyon na iyan. Therefore, tell the people, verse 3, whoever is timid or afraid may leave this mountain and go home. So 22,000 of them went home, leaving only 10,000 who were willing to fight. So nag-umpisa pala sila, 32,000 sila. At nung pinauwi yung mga takot, at yung mga ayaw mag-amen, umuwi na. Amen? O siya, yung hindi nag-amen, uwi na daw. Yung mga takot, pinauwi na. Ay, naku po, 22,000 pala ang takot. Ang natira ay 10,000 na. Oh my goodness. Verse 4, but the Lord told Gideon, there are still too many. Ang dami pa din. 10,000 pa yan. Ay, bakit ba, Pastor? Ilan ba ang kalaban? Kakaunti naman, 135,000. Wow. Ganong karami ang Midianites, 135,000. And 10,000 is already less than 10% of the total number of the Midianites. Ay sabi ni Lord, madami pa rin yan. At anong sabi niya? Bring them down to the spring and I will test them to determine who will go with you and who will not. Verse 5, when Gideon took his warriors down to the water, the Lord told him, divide the men into two groups. In one group, put all those who cup water in their hands and lap it with their tongues like dogs. Nakita niyo nag-uminom ng tubig ang aso? Yun daw, sasalukin sa kamay at iinom na parang aso. In the other group, put all those who kneel down and drink with their mouths in the stream. Yung isa namang grupo, luluhod ng todo at iinom direkta kanilang bibig doon sa stream. Ganon. Yung isang grupo, kukuha dito. Ganon. Yung isang grupo, iinom doon. O ano nangyari, Pastor? Verse 6. Only 300 of the men drank from their hands. All the others got down on their knees and drank with their mouths in the stream. So ilan na lang ang natira? Sagot naman. Ay 300 na eh. Oh, ay verse 7. The Lord told Gideon, with these 300 men, I will rescue you and give you victory over the Midianites. Aywan ko naman kung yun din ang nakikita ni Gideon.
Siguro sa isip-isip niya, Lord, ikakaunti na nga kami kanina, binawasan mo ba tapos sasabihin mo? You will give us and you will rescue us? Parang napaka-imposible. Verse 8, so Gideon collected the provisions and ram's horns of the other warriors and sent them home. Okay sana kung nagstay doon. Ay, ang ginawa'y pinauwi na So wala ka na talagang plan B. Amen? Minsan pala, kapag ka may pinagagawa ang Diyos sa iyo, minsan talagang walang plan B. Ang mga tao kasi, madiskarte ako, pastor. May plan A ako, plan B, plan C, plan D. Pag hindi nangyari yung A, may B ako, may C, may contingency ako, ganyan ako strategic ako. Pag kay Lord ka nagtiwala, isa lang ang plano. Ano yun, pastor? Magtiwala. Ibig sabihin, wala na akong gagawing plano. Pag gumawa ka ng plano, hindi mo makikita ang plano ng Diyos. Ay, gumawa ka na ng plano mo So, ano man ang sabihin ng Diyos sa iyo, may plano ka na Nung kami pinauwi dito ng Panginoon, wala kaming plan B. Hindi namin sinabi na, Lord, mag-iipon pa kami ng mga hanggang 10 billion bago kami umuwi. Yun ang aming plan B, just in case hindi maayos yung aming pag-uwi. And also, Lord, plan C, kailangan meron na kaming bahay. And plan D, kailangan may sasakyan na kami. And plan E, kailangan meron ng scholarship ang mga bata. Uuwi na kami. Hindi, ang sa amin lang sabi, basta kayo umuwi. Ay, ano ang plano? Magtiwala. Minsan ang sinasabi sa iyo ng Diyos, hakbangan mo na. Ay, anong plano, Lord? Magtiwala. Sabi mo nga sa kaliwat kanan mo, ang plano ng Diyos ay magtiwala. Lord, wala na talaga akong gagawin. Ganon nga katindi yung pangako minsan hindi mo na kailangan gumalaw. Ang Diyos na ang gagalaw para sa iyo. Tayo naman mga tao, hindi tayo napayag na hindi tayo nahihirapan bago natin makuha ang tagumpay. Ganyan, pastor, ang tagumpay, pinaghihirapan, pinagpapawisan, dugo at pawis ang inalay ko para sa bansang Pilipinas. Yan ang tagumpay, mas masarap ang tagumpay pag pinagpapawisan, pinaghihirapan. Sabi mo laang, palagay ko mas masarap ang tagumpay na ikaw ay nakaupo at dumating na lamang sa iyo kasi dahil sa pabor ng Diyos yun Ay bakit hindi ko pinaghirapan, pastor? I-enjoy ko. Pabor ng Diyos yun. Kasi yung effort mo, hindi mo gagamitin para doon. Gagamitin mo yan para bakbakan ang gawa ng kaaway. Doon ka dapat lumalaban at nahihirapan. Doon ka dapat nagkakaroon ng investment ng iyong lakas at resources sa paglaban sa gawa ng kaaway, sa pag-iingat ng iyong pamilya through your prayer life. Hindi doon sa pagkuha ng isang tagumpay na ang Diyos naman ang nagdadala sa iyo. Kailangan mo lang ang plano. Anong plano? Pastor, kailangan mag-strategize tayo. Anong plano? Magtiwala. Sabi nung kanta, magtiwala ka, manalig ng lubos, magtiwala ka, siya lang ang tumubos, ang sala mo'y pinawi niyang lubos. Yun lamang ang susi, magtiwala. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, ang susi pala'y magtiwala. Oo, ang galing mong gumawa ng maraming plano. Hanggang plan Z, meron kang plano. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ang plano pa rin ng Diyos ang magpe-prevail. Many are the plans in man's heart, but it is God's purpose that will always prevail. So kahit gaano kaganda ng execution mo, bakit sa dulo sablay pa rin? Pinlano na namin to, pinagpuyatan na namin to. Kinumpute ko na to lahat, pastor, pero bakit hindi pa rin nangyari? Kasi nga plano ka lang Ang execution ay nasa Diyos. Hello? Babawasan ng Diyos ang dahilan mo para hindi magtiwala sa Kanya. Uulitin ko, makinig kayo mabuti. Babawasan ng Diyos lahat ng reason para ikaw ay hindi magtiwala.
Babawasan ng Diyos lahat ng pinagkukunan mo na maaaring doon ka na nakaangkla. Doon ka na nakasabit. Babawasan na ng Diyos yun. Para ano? Maganap na yung plano niya sa'yo. Anak naman, ikaw ay pagod na. Ikaw ba hindi nahihirapan sa pinagdadaanan mong yan? Lord, kailangan kong paghirapan ito. Ulitin ko, anong mas masarap na tagumpay? Yung nahirapan ka o hindi? Yung tunay. Nahirapan o hindi? Abay, meron pa rin nasagot ng nahirapan eh. Subukan nga natin. Sige. Okay, sige, sample. Ako ay hindi tatakbo sa oval. Ikaw tumakbo ka. Oh. Ako ay nakakuha ng 1,000. Ikaw ang nakuha mo 1,000 din. O sinong mas masarap ang pakiramdam? Yung tumakbo o yung hindi? Bakit? Ay yung tumakbo, pupunta na ng ospital yun. Yung 1,000 niya, ipa-o-ospital niya na. Ay samantalang yung isa, tumanggap ng 1,000, saan niya gagamitin? Mag-ESM. Kaya hindi mo matanggap ang provision kasi busy ka sa pinagagawang hindi naman dapat. Ang hirap naman tanggapin sa atin na ang Diyos ay nagbibigay ng tagumpay. Sinabi na yon, ang tagumpay ay ibinibigay. At galing ito sa Diyos. So, irrelevant na kung may ginawa ka o hindi. Pag ginusto ng Diyos na bigyan ka ng tagumpay, bibigyan ka. At gusto kong sabihin sa iyo, J1 family, gusto ng Diyos na bigyan ka ngayon ng tagumpay. Ay, wala ba akong ginagawa, Pastor? Ayaw mo ba nun? Kung ayaw mo nun, akin na yung iyo. Mas masarap na gagamitin mo ang lakas mo. Hindi dahil doon sa pinagbunuan mo na tagumpay na dapat nakuha mo ng bigay na lamang sa iyo. Mas magagamit mo ba yung lakas mo para makasama ang pamilya mo, para mailabas sila. Instead of you are already stressed out, nakuha mo nga yung 1 million deal. Ikaw naman ay gulo-gulo ng buhok at ikaw ay nasa psychiatrist. Samantalang itong isa, ay binigay na lamang ng Diyos. Nagpadala na siya ng tao. Yung tao na yun, hindi mamalaman ng taong yun, bakit sa kanya ibinibigay yung 1 million. Tapos ito namang isa, hindi niya rin maintindihan, bakit ako binibigyan ng 1 million ito? Sabi ni Lord, di ba yan ang sinasabi kong, you will see the victory. Ay, bakit napirma ako ngayon? Na isang deal na hindi naman ako naghirap. Tinanggap mo ngayon. Nakita mo yung isa, nasa ospital, ikaw ay nasa SM. Anong bibiliin mo uli? Ay, gusto ko, Pastor, ako'y ma-ospital muna bago mag-SM. Ay, iwan ko na sa iyo. Amen? Sabi mo sa kaliwat kanan mo, masaya ang Diyos, nabigyan ka ng tagumpay. Taas nga ng kamay ng lahat ng bibigyan ng Diyos ng tagumpay ngayon. Taas ang kamay. Lord, I declare, lahat ng nakataas ng kamay, ano man ang nakikita nilang pangit na sitwasyon, hindi na sila titingin dito, sila'y nakatingin na sa kanilang tagumpay. At kinamtan na nila ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Receive. Amen. $32,000 nung nagsimula versus 135,000. Pag ito'y ating pinaliit, parang ang lalabas ay 1 Israelite versus 4 Midianites. Kaya pa o hindi? Bay, parang physically kaya pa, no? Pagka, 1, 2, 3, 4, o tapos. Nadali agad yung 4. Siyempre, kasama si Lord, eh, ano? 1, 2, 3, 4, oh. Para si Fernando Bulang, hindi na uubos ang kanyang handgun. No. Eh ngayon, sabi ni Lord, kaya nyo pa eh. Pinauwi ngayon yung 22,000. Ang natira ay 10,000. Ilan na lang ngayon ang ratio? Isang Israelita, 13 Midianite na. Kaya pa kaya? Ha? Parang kaya pa din, ano? 1, 2, 3, 4. Talaga naman. Lahat ay ginamit. Sabihin na natin for the benefit of the doubt, nanalo pa rin. Kaya sabi ni Lord, kaya pa eh. Ay are,
300 versus 135,000 yon, 135,000. Ay 1 versus 450. Sabihin na natin, akong mag-isa at kayong lahat na naririto. Kaya ko ba kayo? Ay palagay ko kahit hindi na kayo lumaban, tumayo na lang kayo. At ako'y matatalo sa sarili kong pagod. Amen? 450 yon, 450, yan. So napaka-imposibleng manalo ng mga Israelita. At yun ang perfect situation na gustong makita ng Diyos sa atin. Yung imposible mong matalo ang kaaway sa pamamagitan ng talino, ng lakas, ng kalusugan, ng yaman mo. Ang gusto niya, walang ibang matatanghal kundi siya dahil siya talaga ang nagbigay ng tagumpay. Pastor, parang suicide attack yan. Harakiri yata yan. Baka yung sa 50 pa lang, pagod na ako. Ganon talaga. Kasi hindi naman talaga ikaw ang lalaban. Ang kailangan lang, sabi ni Lord, ang kailangan ko lang ay isang susunod at 300 na gagamitin. Si Lord ang mag-aayos ng pamilya mo. Ang kailangan niya lang ay isang taong magtitiwala at patuloy na lalaban. Aayusin ng Diyos ang finances mo. Ang kailangan niya lang ay isang taong magtitiwala at tuloy na lalaban. Amen? Kay Lord, tapos na ang laban. Ikaw na lang ang hinihintay niya. Anong tugon mo? Magmumukmuk ka pa rin? If your courage is anchored to your condition, you will lose. But if your courage is anchored to God, you will overcome. Kaya isurrender mo na. And lastly, number 3, lipat tayo kay Joshua. In God, you have everything you need to fight and win. Na kay Lord na pala lahat ang kailangan mo para manalo at lumaban. Joshua chapter 1 verse 7. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right, to the left, that you may be successful wherever you go. Verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sinong talagang alam niyang siya'y sinasamahan ni Lord? Kinumad na yan ng Diyos. Paulit-ulit sinabi kay Joshua. Sinabi na sa verse 7, sinabi pa sa verse 9, be strong and be courageous. Kasi alam niyang takot si Joshua. Bakit? Ay namatay na si Moses eh. Siya na ang papalit. Siya na ang sunod. So normal na matakot ka sa laki ng responsibility na nakaatang sa'yo. Pero sinabi ng Diyos, God will be with you wherever you go. But how far you want to go is totally up to you. Ulitin ko, talagang sasamahan ka ng Diyos kung saan ka man magpunta at makarating. Pero yung hanggang saan mo gustong pumunta, ikaw na yon. Hindi na si Lord yon. Sasama lang siya sa'yo hanggang doon sa gusto mong puntahan. Pero pag ayaw mo na, hindi na rin siya nahalis. Or hindi ka na para hilahin niya papunta doon. Sinabi niya na sa'yo, kasama kita eh. Kahit saan ka naman maglakad, basta kasama kita, prosperous and successful ka. Ngayon, ayaw mo na. Dito ka na lang. Okay, it's up to you. So what is your decision? Pero alam nyo, nakita ko ito eh. Sa Deuteronomy chapter 31, binanggit na rin pala ito ni Moses kay Joshua. At ang sinabi niya ay the same thing sa Joshua chapter 1 verse 7 to 9. So si Moses mismo, bago siya mamatay, sinabi niya na be strong and courageous, Joshua. At inulit ng Diyos sa Joshua chapter 1. Ano lang ang kaibahan? Wala yung verse 8. Ano uli yung verse 8? Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Anong ibig sabihin? Ito pala ang susi para mamatay ang takot. Keep this book of the law always on your lips and meditate on it day and night. And be careful to do everything written in it.
Yan pala ang susi. Si Moses po, hanggang encouragement lang kay Joshua, kaya mo yan, lumabang ka. Yung pastor mo, hanggang encouragement lang yan, kaya mo yan. Ilaban mo ang pamilya mo. Yung preacher dito, hanggang encouragement lang, ilaban mo. Kaya yan. Pero ang Diyos talaga ang nagbibigay ng instruksyon. Kung paano. Amen? So kung hindi ka nakikinig sa instruction, kahit pa alam mo na, at encourage ka na malalakaran mo ang tagumpay, pag wala ka pa rin narinig na instruction ng Diyos, kulang pa rin. Kaya nga, sabi doon, ang tao mag-encourage, pero kay Lord galing ang wisdom. Ang tao mag-encourage, pero kay Lord galing ang paraan para makalabas. Let us focus on the word meditate. Yung meditate na yan, iba pala ang alam ng mundo. Akala natin pag mag-meditate ay maging bakante ang utak. Akala natin pag meditate, payapa. Ang Hebrew word pala ng meditate, mga kapatid, ay haga. Meaning to matter. Ano yung matter? Magsalita ng mahina. Bumubulong ka sa iyong sarili. Yan pala ang meditate, hindi yung, meditate. Sakit na ng ulo ko. Hindi yon. Ang meditate is, sinasabi mo ito. Nang mahina, na hindi naririnig ng katabi mo, sa sarili mo. Magsasalita ka na halos walang nakakarinig. Ganyan mo mga Israelita kung manalangin. Bumubuka ang labi. The Lord is my shepherd. I shall be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores me. Ganon po sila. Amen? O, sino po dito yung mahilig magbasa ay nagsasalita? O, sino yung kung nagbabasa siya, sa isip niya lang, okay na? Ay, di karamihan pala sa inyo hindi nagbabasa. Pambihira. Kailangan pala reading and comprehension ang pag-aralan natin. Alam mo, mas naiintindihan mo ang lesson kapag binabanggit mo ito at naririnig mo. Ang lahat ng sinasabi mo ayon sa science, at ito'y naririnig sa ears mo, pumupunta ito sa iyong brain, kaya nababago ang takbo ng mind mo. Ulit, circulation yan. Kung ano nasa utak mo, minsan sasabihin mo. Pero sabi ni Lord, no, meditate on my word. Kaya napalta na yung meditation na sasabihin mo. Magiging word na ni Lord. At maririnig ng tenga, pupunta sa utak. Kaya ang marirelease na word sa utak ay yung salita na ng Diyos. Kaya nabago na ang focus mo. Dating negative, naging positibo. Kasi ikaw ay nagme-meditate. You matter. Amen? Kaya kausapin mo ang sarili mo. Come on, kausapin mo ang sarili mo. Huwag ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, ayos din palang kausap ang sarili. Alam niyo si Einstein, kaya sa naging genius, lagi niyang sinakausap ang sarili. Habang nagluluto ka, kinakausap mo yung sarili. Ako'y paganda ng paganda, pabuti ng pabuti ang buhay ko, payaman ng payaman, pasarap ng pasarap ang aking niluluto. Hallelujah, hallelujah. Habang ikay naglalaba, Lord, you are my shepherd, I shall not be in want. Habang nag-aalaga ka ng bata, John 3:16. Hindi mo masabi ko anong verse. Sinasabi mo lang, John 3:16, Jeremiah 29:11. Okay lang yun, basta may sinasabi ka. Naiintindihan mo na, Lord, basta alam ko na yung verse, hindi ko lang masabi yung eksakto. The Lord is my shepherd. Ang ginagawa mo, mine-meditate mo, at yan ang susi para sa success. Kaya pala ang sabi kanina, kapag may fear, ano daw ang fear? Pehad. Pehad. Ano ibig sabihin? The mouth is shut. Kaya pala ang kalaban nito ay meditate, which is to open your mouth and talk. Ang kalaban ng fear is to meditate. Tayo po'y tumayo. Magme-meditate tayo ngayon. Ang akala mo naman pag nagme-meditate, hindi po. Ang meditation is when you matter.
Ayan po ba yung age doesn't matter, Pastor? Hindi. Matter means to talk. A very minimal or low volume of voice. Tanyo ang ginawa ni David, Psalms 42 verse 3 to 5. Nag-meditate siya. Tanyo, sabi niya, nung una, my tears have been my food day and night. Oh, saan kayo nakakita? Day and night, tears daw ang kanyang food. While people say to me all day long, may persecutor pa. At ang sabi, where is your God? Kaya umiiyak ka na. May na-persecute pa sa'yo. Ano sabi? Verse 4, these things I remember as I pour out my soul. How I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One with shouts of joy and praise among the festive throng. Pero nagkaroon ng shift. Sabihin natin shift. Bigla niyang kinausap ang sarili niya. Nag-meditate. Ano sabi niya? Why my soul are you downcast? Kasasabi niya lang, ang luha niya araw at gabi para niyang pagkain. Tapos nung 2 verses later, ang sabi niya, bakit nga ba ako ganito? Ikaw, bakit ganyan ka, soul? Why are you so disturbed within me? Tinuruan niya ang soul niya, put your hope in God. Tumawag ba siya ng pastor? Pastor, i-encourage mo ako, pastor. King Saul, i-encourage mo ako. Yun ba sabi niya? No. Ang sabi ni David, bakit ako? Bakit ang soul na ito'y ganito? Ikaw, soul, ba't ka ganyan? Ilagay mo ang pag-asa mo sa Diyos. Purihin mo siya. For He is, dahil siya ang Savior mo. Siya ang Diyos mo. Baguhin mo ang perspective on how you deal with your fear. The bigger the fear, the more ka dapat magsalita. Preach to yourself. Huwag sa katabi mo, o para sa'yo yon. Sabi ni pastor, magbago na, ikaw yon. Pagbabago yung katabi mo, pero ikaw hindi. I-preach mo sa sarili mo. Huwag mo nang hintayin ang next Sunday or next AG para mag-gathering, para may marinig ka. God has spoken His promises to you. It is time for you to speak to them or speak them to yourself. Nagawa na ng Diyos ang part niya. Sinulat niya na, nakalagay na sa scriptures. Panahon na para ikaw naman na magsalita nito sa'yo. Dahil may nagagawa ang meditation mo. May kausap ba ako? And lastly, stop listening to your situation and start talking to your situation. Panahon na. Sabi mo sa katabi mo, enough is enough. Dalawa ang dapat basahin ng tao at tingnan ng tao ngayon. Good news and bad news. Ano nangyayari sa mundo? Ano nangyayari sa gobyerno? Bad news yun. Pero basahin mo rin ang good news. Meditate on it. At huwag mong i-adapt ang good news sa bad news. Ang gawin mo, yung good news, ang ipasok mo in the light, ang bad news, ang ipasok mo in the light of the good news. Hindi the other way around. Always remember that a warrior sings in the midst of the battle, declaring victory while the conflict rages. Kaya wag na wag mong sasabihin, wala nang pag-asa ang Pilipinas, ganito na nangyayari, wala nang magagawa, diba? Yun ang sabi ng bad news. Pag minatter mo ng minatter yun, mineditate mo ng mineditate yun, yun na talaga ang tatakbo sa sistema mo, palitan mo. Ng Pilipinas ay pinili ng Panginoon. Ang Pilipinas ay launching pad ng gospel. Ang Pilipinas ay isang lugar na may kalayaan. Ang Pilipinas ay isang lugar na puno ng pagpapala. Ang Pilipinas ay mayaman. Ang Pilipinas ay malinis. Ang Pilipinas ay masagana. Habang nanonood ka sa balita, ang sabihin mo, habang binabasa mo,
Ganito ang nangyari kay ganito, kay ganito. Ang sabihin mo na lang sa isip mo, at sabihin ng labi mo na mahina, may ginagawa ang Diyos sa Pilipinas. Pinagaganda ng Diyos ang destiny. Pinapopokus tayo ng kaaway sa hindi dapat. Kaya dapat mag-focus tayo sa destiny ng Pilipinas, which is a great, great, great destiny. Amen? Pero this time, alam mo ang focus mo ngayon, kita yan ng Diyos. It's time for you to see your victory. Hindi ka na dapat tumingin dyan. Don't look at the battle. Look at the victory ahead. Close your eyes right now. At habang nakapikit ka, pinakikita ng Diyos sa'yo yung battle mo. Pinakikita sa'yo ng Diyos yung nangyayaring parang reality mo. Pastor, ganito talaga ang sitwasyon namin pamilya. Ganito talaga ang finances namin. Okay. Pero please, this is the last time that you are going to look at that and you are going to pronounce and meditate that. Papaltan mo ito ngayon. Come on. Medical condition ba yan? Addiction ba yan? Depression, anxiety ba yan? Financial struggle ba yan? Relationship problem ba yan? Personal issues ba yan? That is your Midianite. That is the 135,000 strong forces of the Midianites. Ang laki niyan. Sobrang laki. Totoo, hindi mo kayang lampasan. Pero ito rin ang isang mas malaking katotohanan. Sinasamahan ka ng Diyos hanggang sa kaduluduluhan. As you close your eyes, look at your situation for the last time. At mamaya, papaltan ito ng panibago. Ang makikita mo na, yung dating nakaratay sa higaan, kasama mo lang sumasamba sa Panginoon. Yung dating nakita mo insufficient funds, ang nakikita mo na, wow, 500,000 bank account. Yung dating nakikita mo, nag-aaway-away sa Facebook, makikita mo na, nagmamahalan, nag-uunawaan. You know your situation. Nasa sayo kung hanggang saan mo gustong lumampas. Kasi kung hanggang saan ka lang pumosisyon, hanggang doon lang din ang limitasyon ng Diyos sa'yo. Kaya please, wag mo nang limitahan ang Diyos mo. Kung 450 ang kalaban mo at ikay nag-iisa, basta kasama mo ang Diyos, pwedeng ikaw ay mayroong 4,500. Because the presence of God will always be the majority. The presence of God will be always the multitudes, the multiplication. Look at your situation for the last time as you close your eyes. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa iaalay sa'yo ang iyong kalungkutan. Come on, your situation is there. Yes, may nangyayaring hindi maganda. Yes, hindi maganda ang sitwasyon. Yes, ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa iaalay sa'yo ang iyong kalungkutan. Nais ko maging kagalakan. Come on. For the last time, sing it out. Ako'y nilikha. Raise your hands to heaven. Itaas mong iyong kamay as you sing this song. Yan ang pagsasabi mo na hindi mo kaya. The Lord
question mo kanina, see now your victory. And as you see that, i-meditate mo. Sabihin mo ngayon. Sabihin mo yung gusto mong makita na yan. At sabihin mo yung pinapakita ngayon sa'yo ng Diyos. Ligtas na ang aking pamilya. Sama-sama kaming sumasamba sa iyo, Panginoon. Maboborn again din ng aking mami. Maboborn again ng daddy ko. Ang mga anak ko isasama sa akin. Come on, declare it now. Hindi kailangang malakas. It's even a matter. This is meditation. Go, say it. Come on, church. Huwag kang mahiya, sabihin mo. Wala nang sakit ang aking nanay. Malaya na siya. Hindi na kami mangungutang, kami na magbabautang. At mamimigay. Tapos na ang season of poverty. Ang sickness and disease. Come on, say it, say it, say it. Lalabas na ako sa depression na ito. Sa anxiety na ito. Say it. Because you, O our God, is our help. Woo! Say it. Pag wala kang sinasabi, wala kang mailagay sa iyong meditation, sa iyong utak. Come on. Woo! God is working. God is working. Yes. Imposible man, pero sa Diyos, posible yan. Sa nakikita mo, walang magagawa ang tao, pero ang Diyos may magagawa. Matulog ka na mahimbing kasi habang natutulog ka, si Lord ay kumikilos. Yes. Lord, naririnig mo po ang bawat binubuka ng bibig, our mutterings, Lord. You are hearing our meditations, oh God. We are not fearful anymore. We are opening our mouth and declaring and waging war against our Midianites. Nagdidesisyon kami, Panginoon. Ilalaban namin ang aming pamilya. Ilalaban namin ang aming finances. Ilalaban namin ang aming mind. Ilalaban namin ang aming heart and emotions. Ilalaban namin ang aming eskwelahan, ang aking mga kaklase, ang aking mga kabarkada, ang aming kumpanya, ang aking mga katrabaho. Lord, lalaban kami kasi hindi naman talaga kami ang lalaban. Ikaw ang lalaban para sa amin sapagkat kami nakaalay ang buhay sa iyo. Sabihin natin, Panginoong Jesus. Come on, louder. Panginoong Jesus. Papatulan ninyo lahat ng naririnig ninyo na sinasabi ko ngayon. Sa pangalan ni Jesus, nakikita ko na ang kaganapan ng aking meditation. Mangyayari ito sa pangalan ni Jesus. At walang Midianite na pwedeng makahadlang. In Jesus' name. I receive my victory now. I am a warrior. I am a finisher. Sapagkat lahat ng laban, tinapos mo na, Panginoon. I love you, Lord. I am victorious. In Jesus' name. Ang lahat ng tumanggap nito, sumigaw ng malakas na. Amen! Say amen! Say hallelujah! Say hallelujah! You are super blessed. To God be the glory.